Okay, pwede nating ngitian ang katabi natin ngayong umaga. At sabihin mong mapalad ka ngayong umaga at nandito ka. Mapalad ka ngayong umaga at katabi mo ako. Hallelujah. Praise the Lord ngayong umaga. Wala na ang ulan. Sabi ko kanina, Lord, habang nandun kami sa Macdo, nag-aalmusal, Lord, ang mga asin ng sanlibutan, baka matunaw ka agad. Hayaan mo, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang mag-empower sa bawat isa sa amin na makadalo. Bagamat marami pa rin ang hindi nagtagumpay ngayong umaga, palakpakan natin si Lord dahil nagtagumpay po tayo ngayong umaga. Hallelujah. We praise you and we glorify you, Lord. So, the value of evangelism. Ito po ang dahilan kung bakit namatay si Jesus, kung bakit siya pinapunta ng Ama sa earth upang ang bawat isang tao ay madala niya sa heaven. It is the sole purpose of Jesus, why Jesus has told us. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi lamang para pagpalain, so that ang taong kanyang minahal ay maging kasama niya sa eternity. So ang purpose ng buhay mo ngayon ay you will respond to that calling ayon sa kanyang kalooban. Kaya ka may trabaho, kaya ka may anak, kaya ka may pamilya, dahil nais ni Lord na ang pamilya mo, kung ano mayroon ka ngayon, ay makasama mo, gamitin ka niya, so that all the family na itinalaga ng Panginoon para sa kanya ay makasama niya sa eternity. So yun po ang ngayong umaga ang value ng tayo po ay magkaroon ng evangelism program. For my 10 years here, more than 10 years, 11 to be exact, February 5, ako nagsimula dito, 2015. So, 11 years to be exact. Naranasan ko, naobserbahan ko kung paano ang Diyos kumilos sa lugar na ito. At wala pong dahilan para hindi ako tumugon sa calling ng Lord na gamitin niya sa lugar na ito. And I'm so blessed na ang edad ko ay magsi-70 na ngayong September 2. Nagagamit pa ako ng Panginoon. Kaya ganon din kayo. Hayaan yung gamitin kayo ni Lord para sa kanyang purpose sa buhay mo. So ang babasahin natin ngayon ay mula lang sa, binasa na natin pala kanina, mula sa verse 7 hanggang verse 26. Kaya didiretso na po tayo ngayon kasi mahaba itong ating talata. Didiretso na po tayo sa ating structure of the text. So, nice natin na kagaya namin nag-aral ay medyo may idea din kayo kung paano nyo hahati-hatiin yung talata, 26 verses ito. Pagka nagbabasa ka sa Biblia, meron diyang mga indention, paragraph. Ang isang paragraph, yan po ay kadalasan nagbibigay ng isang idea. So doon mo hatiin ang iyong pag-unawa sa talata, lalo na kagaya nito na 26 verses, although hanggang 29 pa nga yan, yung ating pong structuring the text. So kaya yung verse 1 to 6, yan yung background of the story. Kadalasan, yung mga naunang talata, yun ang background o ang context. Pag nag-aral ka sa Bible School, ang tawag doon ay context. Pero sa atin, para masimple lang, sasabihin natin na background bago tayo mag-aral doon sa verse 7. Background of the story. Din from 7 to 15, Jesus and the Samaritan woman are discussing the living water. So ito yung eksena ng makikita natin dito. Why? Bakit kailangan kayong magkaroon ng idea? Kasi kailangan din kayong magturo. Magturo ka sa bahay mo, kung may anak ka, dapat lumalaki ang anak mo
Alam niya kung bakit sinasama mo siya dito. Kung may apo ka, dapat na ipapaliwanag mo kung bakit ka pumupunta pag Sunday. So that ang mga bata pa, kung napapansin mo, pag tinuruan niya ng ABC, ng Cocomelon, ano rin Cocomelon din, mas magagaling pa sila mag-English. So natututo ang bata at the early stage. Kaya pwede na natin silang turuan ng tama at the early stage. Kaya Jesus and the Samaritan woman are discussing the living water. Medyo iba yun sa pandinig ng kausap niya, yung Samaritan woman. At ang 16 to 26, Jesus revealed to the woman, He was the Christ. Kung ikaw ay tinanggap mo na si Jesus, ibig sabihin, no, na-reveal na sa iyo na si Jesus is the Savior. Dapat ang understanding natin kung bakit tayo nandito. Kasi na-reveal na sa iyo na si Jesus ang nagligtas sa iyo. Mahalaga po yon para hindi ka pabuntol-buntol kung pupunta sa gawain. Kagaya rin yan, ang understanding mo na ang trabaho ay mahalaga sa iyo. Kaya kahit na may sinat-sinat ka, kumukulo ang tiyan mo, pumapasok ka. Because alam mo, naintindihan mo kung gaano kahalaga ang trabaho sa buhay ng tao ngayon. Kasi wala kang sasakahin, wala kang pagtataniman ng palay para kumain ka. Noong unang panahon, hindi kailangan yun. Kasi nandyan lang ang manok, nandyan ang palay, mabubuhay ka all the years of your life. Kasi kahit kubo lang yung bahay mo, wala nung araw yung pagandahan ng bahay. Ngayon ay pagandahan ng bahay. Kaya, magbumukhang kawawa ka pag nasa tabi mo ay puro mga mansyon. Pati ikaw lang ay pati kubo. Di mo ba? Ito yung eksena natin. Then sa 16 to 26, Jesus revealed to the woman, He was the Christ. Alam niyo na ba ngayon na si Jesus was the Christ? Ano ang meaning ng Christ? Bakit Kristo ang tawag natin sa Kanya? Apelyido ba yon? So dapat bilang Kristiyano, pag tinanong ka ng anak mo, Daddy, bakit Kristo ang apelyido ni Jesus? Di ba? Natawa ka pa kasi ang anak mo, ang mga bata ngayon daig tayo, sila. Di ba? Mapagtanong. Kasi gusto nilang matuto. Kaya kung tayo magulang, dapat natututo tayo kasi po, anong ituturo natin sa ating mga anak kung wala kang natututunan? Yung anak mo marunong kay Jesus, pero ikaw hindi. So yun po kailangan natin bilang mga magulang. Kaya yung last 3 verses, the Samaritan woman evangelizes people of Samaria. Hindi na natin yung binasa. Gagawin na lang natin huling yugto yun ng ating pag-aaralan. Dako tayo sa background of the story. Nung panahong iyon, ang eksena natin si Jesus kasama ang mga disciples at ang Samaritan woman. Yun ang ating mga characters. Nung panahong iyon, maraming naging alagad na si Jesus o tagasunod ni Jesus at mas marami pa kaysa mga tagasunod ni Juan Bautista. Si Juan Bautista kasi ang unang nagsabi na may darating na Messiah. Siya ang nauna kay Jesus. Pinsan niya ito, si Juan Bautista. Nauna lang si Juan Bautista ang ipinanganak kay Jesus. Pero ang sabi ni Juan Bautista, ituturo lang niya sa mga tao yung talagang totoong dapat makilala ng tao, si Jesus. Kaya dumadami na ngayon ang disipulo ni Jesus. Maliban doon sa 12 disciples na kanyang unang nakumbinse na sumama sa kanya, dumami sa panahon na ito. Alalahanin natin 3 years si Jesus na nag-ministry. Kaya hindi isang iglap lang yon. Kaya ang pangalawa natin, sa ating background yan, nalaman ito ni Jesus. Nung malaman ni Jesus yun na gano'n na karami, alam niya na magagalit sa kanya ang mga religious leaders. Alam niya yon.
Kaya, kinakailangan niyang umalis muna doon sa Judea or Jerusalem. Ang Israel kasi ay nahahati sa mga regions. Ang sa southern regions, kung tawagin yan ay Judea. At ang sa northern, ang tawag doon ay Galilee or Samaria. Yun ang tawag doon sa Israel. Kaya gusto niyang bumalik sa kanyang lugar kung saan ay ang tawag doon ay sa Galilea, sa Galilee. Kaya nang malaman ito ni Jesus, siya umalis sa Judea. Pero kailangan niyang dumaan sa Samaria dahil ito ang mas malapit na daanan patungo sa Galilea. Pero dahil sa kanilang kaugalian na hindi sila dapat dumadaan sa lugar ng masasama, kasi baka mahawa sila ng kanilang kasamaan, ano tawag doon, nagre-rerouting, parang ways. Pag maraming traffic dito, i-reroute ka sa kumisan, malayo yung nadaanan mo kay maraming galit kay Waze. Ang piray ka. Dito rin pala kami lalabas, pinaikot pa kami ni Waze doon. Kaya maraming galit kay Waze. Kaya iba na yung ginagamit ng iba ngayon, hindi na Waze. Di po ba? So ito yung eksena natin, na si Jesus ay, alam niya na nagagalit na ang mga leaders ng Jerusalem sa kanya, kaya kailangan niyang magpalamig muna, uuwi siya sa kanyang bayan sa Galilee. Ito po yung eksena natin. Kaya ang outline natin ay ganito. Yung first point natin, Jesus Christ intentionally. Ito po yung nilagyan ko ng pula yan. Intentionally makes an open conversation with the Samaritan woman. Kaya kahapon sa discipleship natin sa mga leaders, nais natin na marunong kang makipag-usap. Intentionally, kaya ang pinag-usapan namin kahapon, isusulat na nila sa ang mga intention na bahagi na ng gospel. Because that is the command to us sa Matthew 28. Go and make disciples. Kaya kung wala sa isip mo yon, kami ni Pastora, ito yung tulong namin sa inyo. Ito yung responsibility namin. Ipamalay sa inyo na you are not there just to sit down and hear the Word of God. You are there to make an action kung ano yung ipinapagawa sa atin. So that pagdating mo doon, hindi mo sasabihin, Lord, ba't hindi ako pwedeng pumasok? Every Sunday, lagi ako nasa simbahan. But we have the responsibility. Kagaya ng nagbigay sa iyo ng trabaho, sasabihin sa iyo kung ano responsibilidad mo. Binigyan ka kayo ng buhay, may pamilya ka, may trabaho ka, kumakain ka araw-araw, dapat alam mo galing kay Lord yun. Pag hindi mo alam na, di ka naniniwala na galing kay Lord yun kasi ikaw masipag, then that is the problem of us. Hindi natin nauunawaan ang buhay talaga natin. Akala natin, ang trabaho ang nagbibigay sa atin, ang negosyo ang nagbibigay sa atin ng ikabubuhay natin. No. It is God. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya, dapat intentionally, maghahanap tayo ng mga taong masisira natin ng gospel. Matutulungan nating mabago din ang buhay niya. Matutulungan natin siyang, kagaya ng mga dati dito, walang trabaho, walang pera, ang kasaysayan dito, Bologna ang kinakain pagtanghali. Kahapon, grabe, sabi nila, bangus lang yung bibilhin. Hintay ako ng hintay, alauna na, sabi ko, tagal na magluto ng mga ito. Ang tagal magsigang ng bangus. Nung inihain na, tinitingnan ko, ano kaya ba't maputi? Ano kaya yun? Nagbago, naging tuna. Nung nilapitan ko, manok pala, sabi ko, ganito na pala ang itsura ng bangus, itsurang manok. Diba? Yun ang kasaysayan ng church na ito. Di ba kayo naman mga pinagpala ang mga tao? Wala naman sa ating engineer dito. Teacher lang yung nating professional. Di ba? Walang abogado, walang doktor. Pero pinagpala ni Lord. Mamamangha ka. Pinagpala ni Lord
Kaya, alam mo ba na kahapon halos isang tao lang ang nagpabili ng ulam. Isang tao lang halos. Ewan ko kung may nag-contribute doon. Nung panahon na yon, na Bologna, hirap na hirap kahit na mag-ambag-ambag sila, Bologna pa rin ang kakainin. So, kailangan intentionally that we should live as God's called people, called out ones, to be the light and the salt of this world. At ang utos sa atin, ibahagi mo yung binahagi ko sa iyo na buhay. Ibahagi mo sa iba. Ngayon, pag hindi ka naniniwala doon, hindi mo talaga susundin. Ito ang problema natin. May maraming nag-interpret ng Biblia na mali ang interpretation, kaya ang dami-dami nating sanga-sanga. Wala pong ibang interpretation doon sa command na yan. Yun dapat sundin natin. Wala pong, kasi maunawa naman ako ni Lord Pastor, kasi ito lang ako. Tama po yun. Pero, sa buong buhay mo, meron kang katabi, may kausap ka, may pamilya ka, di ba? So, dapat at least ang pamilya ay nababahaginan mo. Meron kang panahon na tinatawag mo ang pamilya mo, anak, bago tayo kumain, manalangin, meron akong isi-share sa inyo. Dapat ganun tayo sa pamilya. Pamilya ang unang nakakaunawa ng gospel. Si Jesus makes an open conversation with the Samaritan woman. Yun ang eksena natin. May kausap si Jesus at he engaged in natural conversation about literal water. Hindi siya naghimala kaagad. Literal water ang pinag-uusapan nila. Ganon din tayo, pwede tayong literal na pagkain. Alam mo ba bro, sis, dati tuyo lang ang almusal ko. Minsan nga, mantika lang ng pinagprituhan. Pero nakikita mo, itong kinakain ko ngayon, galing kay Lord ito. Ganun lang pwedeng mag-share how God works in our life. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Sabi dun sa verse 7, a woman from Samaria came to draw water and said to her, give me a drink. Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Pwede rin yun. Diba? Kung meron kang katabi sa kantin, kumakain ka eh. Pwede ba makishare sa ano mo? Sa inumin mo? Pwedeng magulat sa iyo yun. Pwedeng hati tayo dyan sa cook mo. Diba? Bayaran ko ng buo. Magsimula ka ng conversation. Kung hindi ka makikipag-usap sa iba, wala kang maisishare. Ang tawag doon, self-centered person. Basta ako wala akong ginagawang mali, pastor. Basta ako wala akong inaagrabyado. Self-righteous. People who are self-righteous, yung pala, kasalanan na yun. Yung ikaw ay self-centered. Dapat, matutunan natin na ang buhay natin is Christ-centered. Hindi yung kung anong gusto mo. Ano pa ang gusto ni Lord dito sa kasama kung lagi nagpapalibre ng pagkain? I-share mo si Jesus. Diba? Alam mo ba, madalas ka magpalibre sa akin. Kaya ko lang nagagawa yun dahil binago ako ni Jesus. You can start sharing from there. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Kaya intentional yon. Pag yun ang intention mo, kagaya ni Jesus, kahit bawal ka usapin sa kanilang kultura ang Samaritana, kinausap niya. Kasi yung mga taong makasalanan, yung taong wala kay Lord, kamag-anak mong wala kay Lord, siya yung kailangan mong bahaginan ng katotohanan. He breaks the cultural barriers. Sabi ng Samaritana sa kanya, ikaw, Hudyo,
At sa Samaritana naman ako, bakit ka humingi sa akin ng inumin? Di ba? Posibleng ganon. Ba't ka nang hihingi sa akin? Di ba? Hindi naman akong barkada mo. Yun yung mga barkada mo. Yun yung mga best friend mo nandun, no? Di ba ba? Pwedeng ganon ang sagot sa'yo. Di ba ba? Bago magulat sa'yo. Kagaya nito, nagulat kay Jesus. Kasi walang gumagawa noon kasi naniniwala sila na mahahawa sila sa kasalanan, sa karumihan ng mga Samaritans. Kaya nga tayo, ayaw natin makiumpok sa mga nagtutong its, sa mga ano ba laro ngayon? Laro ko yun noon. Nagbibingo. Meron pa ako narinig na kumakalampang na bingo eh. Naalala ko tuloy eh. Natutulog ako doon. Yung mga kasalaro ko sa bingo, gaganunan ako sa tainga mo. Gigising talaga ako eh. Laro na tayo, pre! Kasi sa bingo, nadadaya ko yung mga nanay na kamukha ni Nanay Shelly. Kasi mga mahihina na ang kanilang ano. Sa bingo kasi ang pandaraya ko doon, kailakalog ko. Pero lihim ko, ayusin yung mga bato niya. Tinitingnan ko ano na yung nakalabas. Pag kayong number 75, meron ako, hindi ko na ilalaglag uli yun. O, di ba? Kaya, lahat ang bubunutin kung meron ako. Kasi lihim ko, nililito ko lang sila. O, tingnan nyo mabuti ang ano nyo, sa letter. So, ganun ako noon mandaya. Kaya gusto ko yung bingo, lalo na pag mga nanay ang tama ko. Di ba? Kasi mga seryoso yun, di nakatigis. Di ba? He breaks the cultural barriers. Na tayo ay, alam nila born again tayo, pero bakit ka nandito? Nasa inuman ka. Di ba? Masama sa'yo to. Di ba? Lumalayo tayo sa mga taong nangangailangan kay Lord. Self-centeredness po yung tawag doon. Hindi ka rin makakapasok. Kasi binayolate mo yung pangalawang utos. Love your neighbor as you love yourself. Kaya kung masyado kang mabusisi, dalawa lang ang utos. Malalaman mo na kung nasaan ka. That is why we need God in our life. Wala pang perfecto hanggang ngayon. Naniniwala ka ba na hanggang ngayon biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo pupunta sa heaven? But we have, ang sabi ni Lord, may aklat ng gawa na magsusulit tayo. Doon tayo, the final judgment, malalaman kung karapat-dapat ko na. Kaya sabi ni Lord, maraming magsasabi sa akin, Lord, on that day, bakit hindi ako pwede pumasok? Kasi hindi mo naintindihan ang buhay mo. Pumunta ka lang ng pumunta sa church, hindi mo iniintindi kung ano yung pinag-aaralan, hindi ka nagsisikap, magpa-Bible study man lang sa bahay mo. Kung nahihirapan tayong umunawa sa Biblia pag dito, kasi hindi ka naman pwede magtanong sa akin, tatayo ko dyan, Pastor, pakiliwanag mo ngayon, hindi mo pwede magawa yun. Magkaroon ka ng Bible study sa bahay mo. I-try natin ngayon yung mga leaders natin para i-Bible study ang bawat tahanan. Yun ang focus natin, ng ginastusan natin sa Baguio ng mission program natin. Sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. At na-adapt natin yon. Pag kinuha kang kumpare ng mga ibang religion, parang reluctant ka eh. Pupunta ba ako, Pas? Ba't di ka pupunta? Sila nga nangangailangan sa'yo. Diba? You have to establish friendship. Kung hindi mo siya friend, kung kaaway mo siya, paano ka makapag-share ng gospel sa kanya? Kung ang classmate mo, palagi mong inaaway, paano ka makapag-share ng gospel sa kanya? Yun ang nilagay sa amin kasi sa school, ina-assign namin kung saan ka upo. Ewan ko lang sa public school. Ina-assign din ba? Hindi ka pwede lumipat sa ibang kutuan. Di ba? Pagkakataon mo yun. Pero mo sa loob ng isang taon siya katabi mo dyan. Grabe. Why? Mali ang understanding natin. Pag ayaw niya, may dahilan ka. Ayaw eh. Di ba? May dahilan ka.
Pero ano ba ginawa mo? Sabi nga ni Pastor Robert, anong pagsisikap ang ginawa mo kahit ayaw? Anong pagsisikap ang ginawa ng Diyos sa iyo para lang makakilala ka sa Kanya? Sino-sino ba ang ginamit ng Panginoon? Balikan mo kung gaano ka kamahal ni Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. He introduced the spiritual living water that resulted in eternal life. So verse 10 to 15. Sabi ng verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig, pansin mo, tubig na nagbibigay buhay. Soft drinks na nagpapalakas at nagpapadilit ng mata mo kahit antok na antok ka. Kaya lang, pag nawala pala yung visa doon, patay ka. Yung isang kapatid natin, patay, papuntang Quezon. Nag-take ng Cobra. Dilat na dilat. Ang layo ng biyahe, nakamotor sila eh. Quezon. Eh kasi laki ni Michael, ang lalaki. Diba? May visa pala yun na pag nawala, kaya pala maraming truck driver, bigla na lang nakakasagasa. Diba? Kasi sasabihin, walang preno, ang lalakas ng preno pala ng mga yan. Hindi basa-basa mawawalan. Nakatulog na. Dahil nawawalan din pala ng visa yon pagka matagal-tagal na. Hindi ko ba? Pero ang binibigay, i-offer ni Lord, tubig na nagbibigay ng buhay. Diba? Tayo nga, nagbibigay lang ng dilat ang mata. At lakas, sabi nila, sabi ng mga driver, magiging malakas kasi kami. Pagkapuyat kami. Talagang malakas pakiramdam namin. Di ba ba? Binibili. Di ba ba? Kaya ito ang naging intriga doon sa Ale na Samaritana. Nagbibigay buhay. Di ba? Advertisement nga. Naniniwala tayo doon sa advertisement. Kaya ako nagaganso. Magdalawang beses na ako naayari ng advertisement. Sabi, ayan, nakapatong yan sa table. Di ko naman binasa. Basta sabi nakalagay doon 200 plus doon, parang 210 pesos. Kinlik ko yun. Tapos pag-deliver sa bahay, may kasamang tatlong sinturon yan. Pero bakit yung sinturon nila? Malambot, madaling kaya pala mura, biruin mo, 200 plus na. Eh, matalang yung binibili ko doon sa SM na maganda, 300 plus yung isang pa lang. Pero matibay. Pagdating, sabi ng tawa si Pastor Atina, kung ay order mo, o tino mo, nakita mo na yung picture, pero ang tinasabi niya, cloth. Sabi ko, nagkamali ako, di na naman ako nagbasa. Di ba, minsan ganun tayo mag-understand ng mga bagay-bagay. Di natin sinusuri talaga. Kaya, akala natin, dahil manggagawa ka na ng church, tumasayaw ka pa man din siguro. Di ba? Okay na, going to heaven ka. Meron po tayong responsibilidad sa binigay na buhay sa atin. Sa binigay na pamilya sa atin. Sa binigay na kapitbahay sa atin. Dahil you have to love sabihin mo sa katabi mo, love your neighbor. Kaya ang katabi mong yan, mahalin mo yan, ha? Huwag mong papabayaang mawala kay Lord yan. Di ba? Responsibility mo yan. Di mo ba? You have to love your neighbor. Ang alam lang natin, born again na ako. Diba? Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako din ako sasali sa inyo dyan. Diba? Mali ang understanding natin nung tayo ay tinawag ng Panginoon. Diba yun lagi ang confession ko, yung mga barkada ko, napakarami nun. Marami ako pinapakait, pero ngayon mayroon pa din. Pero nung mag-born again ako, lumayo na ako sa kanila, kaya inis na inis sa akin. Diba? Mali. Madalas ganun ang understanding natin. Ay pinipilit kasi nila uli yung uminom ako eh. Inubuhusan ako ng alak, ng beer.
Pagka hindi ako uminom, kinukuha yung susi ng motor ko para hindi ako makaalis. Naiinis ako. So dapat pala, nanatili lang ako. May kaibigan ng mga manginginom, mga sugarol, para sana nakapag-share ako ng gospel. Kaya huwag niyo nang gayahin yun. Tingnan niyo yung sabi ng babae, very physical siya. Lahat tayo kadalasan very physical. Ang trabaho ko, nagpayaman sa akin. Anong sasabihin mo si Lord? Lagi masipag lang ako. Wala, hindi nga ako nagpe-pray, hindi nga ako nagsisimba, pero tinan niyo ako, ikaw nagsisimba ka. Pero tinan mo ang buhay mo, mas maganda ang buhay ko sa iyo. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Ganon nila ako pagsabihan. Di ba? Kayo mga born again, puro kayo punta sa simbahan, tinan niyo naman ang buhay niyo. Kaya bigla naalala ko yung sinabi sa akin ng professor ko sa ATS, Resurrection ng apelyido niya. Sabi niya, Pastor, nandun ka pala sa lugar ng mahihirap pero wala kang kotse. Hindi ka dapat nandun. Paano mo sasabihin sa kanila na ang Diyos ay nagpapala sa iyo, wala kang kotse. Sinumbong ko kay Pastor Derek. Ako yung professor natin, no? Sabi, alam mo kuya kasi may kanya-kanyang pananaw yan. Malawak kasi si Pastor Derek magsabagot. Di yung nagko-condemn ng ano. Malawak siya kung umunawa ng tao. Iba-iba kasing pananaw yan kuya. Kasi siya, may kaya na talaga. Ang mga mayaman kasi. Kaya ikaw, pagka mahirap ka, mag-evangelize ka sa milyonaryo, pagtatawanan ka niya. Maganda pa nga ang buhay ko sa iyo, paano mo sabihin? Pag pinagpapala ka ni Lord. Diba? Kaya ang mga CCF tsaka Victory, yung mga kaibigan namin pastor doon na mahirap, yung meron ako kami kaibigan doon na kasing itim ko din, si Kabiling, si Pastor Kabiling. Tinuruan sila magbihis ng Amerikana, tinuruan sila maglaro ng golf, kasi doon ang mga milyonaryo nila makukuha. Di po ba? Kasi kung wala kang kotse, di ka bihis ng Amerikana, sabihin, uutangan mo lang kami. O di ba? Ganun lang yun. So, sabi nung Ali, wala ka naman panalok eh. Saan kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Andun pa rin siya sa punto na hindi niya naiunawaan si Jesus. Ganon din tayo. Maaring sa unang sigwada ng ating gagawin sa ating mga kaibigan, kakilala, pagtawanan pa tayo. Hindi tayo maunawaan. But remember, ang pangako ni Lord sa atin, I will never leave you nor forsake you. Tutulungan kita. Ako ang magbibigay sa iyo ng power, ng kapangyarihan, na yung bibig mong, yung boses mo, pwede kong gamitin na makonbinsi siya if you will continue to speak my words sa kanila. Di ba? Tayo, hindi lang isang beses tayo nakarinig ng salit ng gospel bago tayo tuluyang nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya yung verse 13, sabi ni Jesus, bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Medyo nabuhay na parang napamulagat marahil yung hindi na mauuhaw. Sana kung yung cobra, hindi na muling bibili. Kasi talagang, di ba? Hindi, paulit-ulit ka, manghihina ka rin. Tapos bibili ka na naman. Hanggang sa masira na yung mga internal organs mo. Di po ba? Kaya unti-unti nangangayayat na, di ba? Kaibigan ko mataba din yun Tricycle driver din sa Tungko. Siya yung dahilan kung bakit kami napunta rito sa Bulacan. Sabi ko, Rolly pa nga rin yan. Rolls, bakit ganyan ang itsura mo? Nayari ako ng cobra. Kasi panggabi siya palagi doon sa Tungko. Nayari ako, sabi niya. Ito na talaga yan ko ngayon. Sabi niya. Kaya, ayoko na dyan, sabi niya. Ang isip niya, tubig talaga yung sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit ang sabi niya, yung tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muli uuhaw kailanman. Kaya sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito, di ba? Bakit ka may inom ng cobra? Kasi may nagsabi sa iyo, ano pre, ang sarap lang may cobra. Di ba?
Pag ako naantok, pag ako medyo ganito pakialam, uminom lang ako ng cobra. Ganun, o di bili ka rin. O di ba? Ibalita mo. Ano pre? Ang sarap pala maglingkod kay Lord. Di ba? Ano na ba ang ginawa sa iyo ng Panginoon? Yun lang ang sasabihin mo, di ba sasabihin, alam mo, mali ang mga ginagawa nyo, samba kayo sa krus, samba kayo sa libulto. Hindi ganoon. Ang sasabihin mo, ano ang ginawa sa iyo ni Lord na mabuti, na gusto mo ring maranasan yan. Di ba? Kayo pinagpala financially. Di ba? Binigyan kayo ng wisdom. Para kayo ay maging wise sa paggamit ng pera. Sabi niya, bigyan niyo po ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo. Andun pa rin ang kanyang mind. Kaya kinakailangan unti-untiin siya ng ating Panginoon. Kaya yung pangalawang puntos natin, Jesus Christ intentionally, so dapat lahat intentionally, leads the Samaritan woman into repentance. Alam niyo po, kung gusto niyo mag-repent yung lasenggo, sasabihin mo lang, huwag mo sabihin, alam mo, sama ng ginagawa niyo, inom kayo ng inom. Sasabihin mo lang, alam mo, dati ganyan din ako sa inyo. Talagang hinahanap-hanap yan ang katawan ko. Pero alam niyo, nung magsimula akong dumalo sa gawain, at narinig ko na si Jesus, ang sino man tumanggap sa Kanya, mapapalaya siya doon sa mga parte ng buhay niya na hindi niya kayang pigilan. Isang kasalanan na hindi niya kayang pigilan. Kaya nakalaya ako, kalain mo yun. Yun lang ang sasabihin mo, huwag mo sabihin masama yung pinagagawa ninyo. Don't judge people. Dapat ibabalita mo lang kung paano ka binago ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ganon ang ginawa ni Jesus. Sabi niya, doon sa babae, He directly showed the personal life of a woman by calling her own husband. Ano sinabi niya? Sige, kung gusto mo ng tubig na ibibigay ko, tawagin mo asawa mo. Parang gano'n yun. Wala yung doon yung kung gusto mo. Pero sa understanding natin, yung conversation na yun, gano'n ang, kasi sabi niya, bigyan mo ako niyan. Ang sabi ni Jesus, sige, umuwi ka. Yung sige na yon, yun, sabihin, gusto niya nga makuha yung yung tubig na yon. Pero sabi niya, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Why? Kasi alam ni Jesus na kung sino-sino lang ang asawa niya. Panlima na yung kinakasama niya. So lihim niyang tinumbok yung problema ng ale. Sabi niya, tawagin mo ang asawa mo. He revealed to the woman her secret sin of having so many husbands. Sa verse 17 to 18. Hindi sinabi ni Jesus kaagad na madami mong asawa. Mamili ka doon kung sino papunta. Sabi niya, dalhin mo. Sabi nung babae, sinabi, wala akong asawa. Sabi ni Jesus, tama, isagot mo. Sinabi mo wala kang asawa. Kasi doon sa verse 18, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ano ang ibig kong sabihin? God can reveal to you the secrets of people na sa harapan mo. Kung lagi kang nananalangin kay Lord. Kasi ang pangako ni Lord, di ba, pag tinanggap mo siya, nasa Kanya, nasa iyo na ang puso, ang banal na Espiritu. And the Spirit can speak to our spirit, to our soul. Kaya magtataka ka, minsan, yung taong kaharap mo, na-discern mo, ang tawag natin doon ay discern. Na-discern mo, no? Kaya nga tingin ko pa lang sa'yo yung ngiti mo, bro. Christian ka, no? O di ba? Masusubukan mo na yung Holy Spirit ay nangungusap sa iyo. Pero kung hindi ka nananalangin, hindi mo alam ang boses ng banal na Espiritu. Dapat mula ngayon, malaman mo na kung ano ang boses ng banal na Espiritu. 3 po ang boses na palagi natin maririnig. Sa Diyos, sa sarili mo, at sa Diablo. Ang Diablo po ay bumubulong din ng kanyang mga pandaraya sa atin. That is why, ang thinking ng maraming tao,
palaging mali. Kasi sila ay sanay na ang sinusunod nila ay yung evil spirit o yung gusto ng katawan. Yung gusto ng katawan. Di ba? So marami kasi tayong gusto. At pag yan natumbok, gusto natin. So si Lord, tinumbok niya yung gusto ng babae. Magkaroon ng tubig na nagbibigay ng buhay. Diba? Alam mo, naranasan ko din yan. Away kami ng away ng asawa ko. Palagi ako nakikipagtalo. Pakulit ang asawa ko. Pero alam mo, yung pastor namin, tinuruan kaming sumurrender sa asawa. Diba? At magmula nung ginawa ko yun, tahimik ang buhay namin. Di po ba? Why? Ang Diyos kasi ang nagsasabi sa atin na ayaw niya ng magkaasawa na magkatunggali. Ayaw niya yun. Kaya dapat may paraan para hindi magtunggali. Anong paraan? Ang isa, sumurrender. Diba? Ang isa, sumurrender. Di ba? Hindi pwedeng walang sumusurrender. Eh kung ikaw ang anak ng Diyos, you have to learn to stop and surrender for the moment. Surrender does not mean tama siya. Surrender is loving the family. Loving God. Kasi kapag galit po tayo, nakipagtalo tayo, mahirap mong mapakinggan ang boses ng ating Panginoon. Only when we surrender our life kay Lord. Paano makikita yung surrendered life? Nananalangin. You don't have a surrendered life kung wala ka man lang ng time para manalangin. Bakit? Superman ka ba? Perfect ka na ba? Lahat ba nagagawa mo? You need God. You have to admit, Lord. Kaya may mga bagay na padadaanin tayo sa mahirap para malaman mo na kailangan mo si Lord. When you don't even pray, then you don't believe in Him. So, paano mo maririnig ang boses niya? Hindi mo maririnig ang boses ng Panginoon. Maririnig mo palagi yung kapiliran. That is why many Christians today ay may dahilan lang kung bakit hindi sila makasunod sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, kaya natin sundin with the power of the Holy Spirit. Nothing is impossible with God. Naniniwala ba kayo ron? Palakpakan natin si Lord. Ano ang struggle niyo ngayon, kapatid? Bakit hindi ka makasunod ng maayos kay Lord? Nothing is impossible. Come every Friday and we will pray together. Maranasan mo ang tagumpay nang galing kay Lord, hindi lang tagumpay na galing sa talino mo. Kasi ang tagumpay na galing sa lakas at talino natin, short-lived lang yan. Mangangawit ka, mapapagod ka, magsasawa ka. But with God, you can love people even who don't love you. Because God will love you more. Kung gusto mong mahalin kang lalo ng Panginoon, sundin mo yung pating away, di ba? Sabi ni Lord, love your enemy. Gusto mong mahalin ka ng grabe ng ating Panginoon, sundin mo siya. Kapalit ng pride natin. Di po ba? Wala akong asawa, sabi niya. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, ang sabi ni Jesus. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Kaya makikita natin dito sa second point natin. Jesus directly showed the personal life of a woman by calling her own husband. He revealed to the woman her secret sin of having so many husbands. Sa pag-uusap ninyo, i-reveal sa iyo ng banal na espiritu kung ano ang mga maling buhay niya. As you grow in your relationship, malalaman mo. Lagi pala nitong inaaway asawa niya. Ganun pala yung kumakapalo sa anak. Malalaman mo kung anong problema niya. God will reveal. Subukan niyo. God will reveal to you kung sino yung kaibigan mo. At malalaman mo kung anong kailangan mong ipag-pray. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord.
Kaya mag-i-establish ka ng relationship dun sa mga taong kailangan mong unahin dalhin sa Panginoon. Pero kung wala kang pakialam, then that is self-centeredness. Alam mo, mali ang buhay, pero wala kang ginagawa, hindi ka pupunta rito para manalangin. Then you always believe in the truth mo na you are good. No one is good except God. And no one can come to heaven without God. Without obedience. We have to obey the Lord. Yun po ang totoo doon. Kahit gamitin ka ng Panginoon, pero may mga bagay na ayaw mong sundin, then dangerous yun. Ang tawag doon ay camouflage. Alam niyo ba ibig sabihin ng camouflage? Mukhang hunyango, pero ahas pala. Di ba yung hunyango, nagka-camouflage daw yun? O, di ba? Kung ano yung kulay, nagkukulay green. Kung mga brown, yung mga patay na kahoy, nagkukulay brown. Di ba? Pagkasama mga Kristiyano, so holy. Pagkasama yung mga masama din ugali. Doon mo makikita ang revelation ng Panginoon. God will reveal you who you are. Kaya kahit anong tago mo dyan, God will reveal you who you are. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kagaya ng ginawa ni Jesus sa Samaritan woman. Alam niyo ba kaya pumunta yun ng tanghali? Para wala siyang makasabay. Kasi pinagkikismisan na siya. Pili mo, kung nakalima ka na, ilang babae ang naagawan mo na ng asawa doon. Ilang nanay na ang galit na galit sa'yo. Di ba? Pinagkikismisan ka na. Oh, nagpalit na naman pala, oh. Yung mahadera na yan, oh. Nagpalit na naman ang asawa. Di bago na naman kinakasama. O, di ba? Kaya, hindi siya mag-iigib doon kung saan sa umaga nag-iigib ang mga babae. Nung araw, mga lalaki hindi nag-iigib ng tubig. Pero ngayon ang mga babae, kaya mga lalaki, nag-iigib na ng tubig. Di ba ba? Palakpakan natin si Lord, di ba? Mga babae lang nung araw ang nag-iigib. Hindi ang mga lalaki. Kaya yung pangatlo nating puntos, sa verse 21-24, Jesus intentionally shared salvation with the woman. Nag-establish muna siya ng rapport sa babae. Nagparamdam muna siya sa babae kung gaano siya kamahal. Kaya, pag nadatnan mo, walang ulam, magpabili ka na ng ulam. Kaya kagaya ng ginagawa ni Michael. Di ba? Parang, pag dating siya sa gabi, parang yung mga inakay. Nakaganon. Bakit? Di pa kami kumakain eh. So, di ba? Eh di tara, sabi niya. Saan mo pa sa gustong pumunta? Bahala ka. Di ba? Alam niyo ba na isipin mo si Michael kung sino si Michael. Nung araw, pag dinatnang kayo doon sa binabantayan niyang tinitinda niya patulog-tulog lang yan doon. Di ba? Pero ngayon, pinagpala siya ni Lord. Kaya pwede mong gawing halimbawa. Alam mo, may kapatid kami dati. Gusto na ngang patigilin ng asawa yan na magtrabaho kasi 200 na lang ang isini-intrigo eh. Eh sabi ng pastora niya ay hindi mo dapat papatigilin niya. At least yung mga kinakain niya sa maghapon, hindi mo na iniintindi. O diba? Sometimes ganun tayo mag-isip. Sinisimplify natin ang mga bagay-bagay. Parang akala natin, walang pakialam si Lord sa buhay ng kanyang anak. May pakialam yun, hintayin lang natin. Diba ba? May pakialam si Lord. Huwag kang maniwala na pinabayaan ka na ni Lord kasi nangako siya, I will never leave you nor forsake. Pwede mo siyang gawin. Alam mo, kapatiran kami ganun. Tinatanggihan na nga nung asawa magtrabaho, magbantay ka na lang ng anak. Ako na lang magtrabaho. Pero hindi ng kalooban ng Panginoon. Nakumbinsi sila ng pastoro nila na hayaan lang. Dadating ang panahon. May kanya-kanya tayong panahon. May kanya-kanyang time. Kaya, magtiwala tayo sa Panginoon. Kapag sumusunod ka sa Lord, may bunga ang
sunod. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Huwag kang umasa na di ka man nagtanim ng obedience. Ano ka lang lagi, nakatanghod. O, di ba? Why? Kasi hindi ka nag-obey. Pero mga bagay na pinapakita na sa iyo ni Lord, ayaw mong gawin. So, ganun po yun. Intentionally shared salvation with a woman. Ang dahilan kung bakit tayo tinawag, ang dahilan kung bakit ka may pamilya, ang dahilan kung bakit ka masaya ngayon, kasi nice ni Lord na mag-share ka ng salvation. Paano ka nagkaroon ng kaligtasan? Hindi yan tinatago. Sabi ni Lord, ang liwanag ay hindi nilalagay sa isang lalagyan, sisidlan kung saan nilalagay nga, binubuksan, nilalagay sa taas. Kagaya ng ilaw natin, di ba, nasa taas, para lahat ay maliwanagan. Let your light shine. Hayaan mo ang ginagawa sa iyo ni Lord. Malaman ng iba na may Diyos. Totoo nga ang Diyos na ito. Itong kumari kong ito. Kilala ko ito. Ang laki na pinagbago, di ba? Marami na po ako narinig na gano'n. Dito sa atin. Kilala niyo ba si gano'n? Ay, Pastor. Ang laki ng pinagbago niya. Kaya alam niyo, nabibless kami sa church ninyo. Ang sarap pakinggan yun bilang pastor. Pagka nag-post si pastora ng ganito, akala nga nila, pastor ba ako? Sabi sa akin ng taga-bunkers, ay, pastor, nagpipreach ka na rin pala sa bunkers. Kasi di ba kabukhan ng bunkers, akala nila, nagpipreach ako sa bunkers. See? Very positive. Yung kanilang kasi. Lalo na ang may kilala tayo. Na kung anong kailangan, doon tayo tumatakbo sa kabila. Diba? Kaya tuwan-tuwa sila. Ay, kilala ko yung mga tao dyan. Ang laki na nga ng pinagbago ng mga taong yan. Diba? Ganon dapat ang patutuo ng buhay natin. Jesus intentionally shared salvation. Sa verse, He shared that salvation is from the Jews. Sabi niya, kami ang unang isi-save ng Lord bago ang kayo, ang mga Gentiles, o kayo mga Samaritano. Sa amin nagmula ang salvation. He shared the true God whom we will worship in spirit and in truth. Sabi ni Jesus, hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Yung mga Catholics, di ba gano'n? Kasi sumasamba sila sa mga ribo-ribolto, di ba? Yung mga Chinese naman, ang dami nilang sinasamba. Ang dami nilang idolatry, pati paro-paro. Yung iba ay inaano nilang God spirit yon. Kaya marami silang sinasamba. So, kung maka-counter ka ng ganon, dapat ganon yon, yung hindi nila kilala ang kanilang sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. He shared with the true God whom we will worship in spirit and in truth. Niribin niya doon na hindi kailangang palaging nandoon sa templo sa kanila, doon sa bundok ng Jerusalem at sa Jerusalem. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga taga-Galilee, pupunta pa yon sa Jerusalem para lang doon sumamba. Sabi ni Jesus, darating ang panahon, hindi na sa physical na pagsamba ang gagawin ninyo. Because God is Spirit, kaya wala siyang form. Kaya mali ang sabi ni kapatid na Soriano na ay may trono si Lord, may puwet. So doon tayo nalilito. Kaya mag-aaral tayo ng Biblia. Kasi God is Spirit. He is without form. Ang Spirit. Hindi po ba? Nakita mo ba ang forma ng love? And anger? Nakita mo ba mukha ng anger? Yes, makikita mo yun sa mukha mo, asawa mo pagalit. Yung effect, makikita mo, di ba? Yung gladness, nakita mo na ba ang itsura ng gladness? Yes, may puwet niya kasi yung asawa ko, ang sarap tumawa pag nagbigay ako ng sweldo. Tuwan-tuwa yan, di ba? Makikita mo may puwet.
Why? Kasi nire-represent ng asawa yung spirit ng joy and happiness. But spirit ay walang forma. So yun ang sabi ni Jesus. Sabi niya, kailangan sumasamba ka in spirit. Ano ibig sabihin? We worship God because He loves us. It is the spirit of love na nadama natin sa Kanya. Why? Hanggang ngayon, kung kagaya tayo natin na pag inulit mo naman, nakatatlong ulit ka na, lalo na sa akin, sa guidance counselor, 3 times ka na, you will be suspended. Kung ganun si Lord, nakalimang, ano ka na, aalisan na kita ng trabaho. Ano kung ganun si Lord, ano? Ewan ko lang. Pero dahil mahal tayo ni Lord, di ba? Hanggang ngayon, di nga tayo pinapadala ng cancer, di ba? Wala. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Di ba? Alam niyo ba na yung mga pinapadala ng cancer, binibigyan sila ni Lord ng pagkakataon na kumilala sa kanila. Kasi unti-unti yun eh. Unti-unti ang buhay nila mawawala. God is giving them the time to realize na may Diyos na nagmamay-ari ng buhay nila. Good health is from God alone. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Wala yan sa kinakain nyo at iniinom ninyo. Kahit gaano ka ingat sa kinakain mo, pwede ka pa din magkasakit kung i-allow ng Lord. He shared the true God whom we will worship. Kailangan ma-share natin na si Lord ay mapagmahal. Hindi siya judgmental. Hindi siya mabalasik na kagaya ng tatay mo na pag malate ka ng uwi, galit na kaagad. Di ba? God is a loving God. Amen po ba? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Kaya ang verse 23, sabi, subalit dumating na ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ano ba yung Spirit? A loving God. A merciful God. God na matyaga. Those are the Spirit that is in Jesus and God. Di ba? Yun ang katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi mo siya sinasamba dahil pinagpala ka, that is physical. That's not the Spirit ng yung pagpapala mo. It is God's goodness to you. Kaya ka pinagpala because God is good. Kaya hindi ka sumasamba kasi binigyan ka ng trabaho. Sumasamba ka, God is merciful to you. Kaya binigyan ka ng trabaho. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Eh paano pag inalisan ka ng trabaho? Hindi ka nasasamba. Why? Ang alam mo lang physical. Wala naman pala kwenta maglingkod, Lord. Pastor, lahilo muna ako. Kaya para akong tinatarakan ng puso pag nariringgan ko ang isang Kristiyano, nasasabihin yung lahilo. Hindi niya nauunawaan yung sinasabi niya. Hindi niya nauunawaan ang Diyos niya na pinupunta-puntahan niya dito. Kaya mag-aral po tayo. You don't understand what you are saying when you said, maglalaylo ako. You don't understand your life. Bigyan ka lang ni Lord ng TV, talagang maglalaylo ka. Diba? Pero ano yung ganun si Lord? Lahat tayo, minamahal niya at iniingatan. Huwag nating hintayin na iwanan tayo ng Lord. Ginawa niya sa Israel. Ang tawag doon, ikabod. Wala na yung spirit ni Lord sa kanila. Wala na yung why. There will come a time na ang Diyos kahit hanapin natin, hindi mo na matatagpuan. During the tribulation period. Wala pa naman tayo doon. Wala pa tayo doon. Kaya magtiwala ka sa Panginoon, kahit
Marami nang nawala sa iyo. Why? Kasi kulang kang marahil sa paniniwala sa Diyos mo. Kailangan kang alisan ng bagay na siya ang nagbigay para maintindihan mo na it is God that has given you all that na pinagmamalaki mo sa Panginoon. Yun ang truth. God has blessed us so much. Kaya ang sabi niya, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu. When we come here, the Spirit of God is in our midst. The Spirit of love, the Spirit of goodness, the Spirit of mercy. Lahat yun, doon mo sasabihin kay Lord, kaya ka sumasama, Lord, napakabuti mo sa akin. Kahit hanggang ngayon, di ko nagagawa yung pinapagawa mo. That is God's goodness. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ganon ang pagsamba natin. Hindi lamang dahil maganda yung music. It is the truth behind that music. It is the truth that we should worship God. Hindi lang dahil may narinig kang magandang boses, magandang sayaw. Di ba? He shared that the Father is seeking the true worshiper. God is seeking the true worshiper. Kaya minsan, mapag-iiwanan ka talaga, kapatid. Nauna na sa iyo yung iba. Kasi ang sabi ni Lord, mayroong nauuna na mahuhuli at mayroong nahuli mauna. Why? Hirap mong unawain si Lord sa buhay mo eh. Hindi mo mabitawan yung sarili mo. Hindi mo mabitawan ang oras para kay Lord. Hindi mo mabitawan ang pera na binigay sa iyo ni Lord kasi kulang pa to eh. Magkakamali ka, kapatid. To test you, hindi pa agad binibigay ni Lord yung inilaan niya para sa iyo. Gusto ni Lord na ma-transform ang puso mo. Trusting God who He is. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Bitawan mo ang para kay Lord, yung time para kay Lord. The things that belongs to the Lord, huwag mong i-hoard. Kasi maiiwanan ka. Maiiwanan ka ng pagkilos ng blessing niya. Because God sometimes bless in group. Hindi lang individually nagbe-bless si Panginoon. Corporately, nagbe-bless siya. At nagagalit din siya corporately, kahit isa lang, ang may kasalanan sa loob ng church. Tandaan niyo yun. Kaya kailangan natin maging maingat kasi madadamay sa atin ang iba. How God punished the whole Israel sa pamilya ni Achan. Diba? Isa lang. Yung tatay lang ang nagkamali. Tingnan niyo, how God punished Israel. Nagmakaawa lang si Moses para maisalba ng bansang Israel. Because God, ang sabi niya, my church is my body. Do not defile my body by your wrong motives and wrong deeds. Because I am holy. Kaya lang naman tayo holy, mga kapatid, kasi nagtitiwala ka kay Jesus. Kaya tayo holy. We are not holy in our own. Because of what Jesus has done on the cross. Holy ka tingnan ng Father. Kaya wala kang maipagmamalaki. Kaya anuman ang nire-require sa iyo, sabi ng Book of Amos, what is required of us by God, dapat ipinagkakaloob natin sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Huwag kayong maniwala doon sa mga puro blessing ang hinihintay. Maraming nagtuturo ngayon yan na ang panahon na ito ay panahon ng blessing lang. No. We have to give the time, the talent, the life that we have, and even the blessings that God has given us. Merong parte doon na dapat binabalik natin. Siya sabi ni Lord, that is mine. Amen po ba? The tithes is mine, sabi ni Lord. At may kaakibat yun na blessing. Hindi mo matatanggap yung pangako na blessing noon kung hindi mo ginagawa yun. Amen po ba?
Palakpakan natin si Lord. Kaya ang pang-apat natin, Jesus Christ intentionally revealed He was the Christ. Sa huli, doon mo lang pwedeng i-reveal kung sino si Jesus. Ang una muna, anong ginawa sa iyo ni Jesus? Ang una, establish ka ng relationship sa mga taong hindi nakakilala. Be friend with them. Nagbigay ka ng time. Pagpakain ka kung kinakailangan. Magpamerienda ka naman, pre. Di ba? Minsan ganun. Alam nyo ba na walang gathering, walang friendship na hindi masaya kung walang kainan? Even Jesus, nagpapakain siya, di ba? Every time na may mga tinawag siya, nagpapakain siya. Kaya si Mary naging si Martha abalang-abala sa pagpapakain. Kasi alam niya, si Jesus palaging nagpapakain. So yun po ang kailangan nating tandaan. Feed people with the blessings that you have. Share to the people. Naalala ko tuloy kanina umaga. Yung tinitestify ni Pastorang nagpapapark doon, mga parking boys, mga call boys, mga call center, mga taga-call center. Wala. Kasi meron kaming reserva doon. Bakante doon sa tapat yung bangko, ano ba yan? Doon ako nag-park. Sabi ng matanda, Sir, park kayo? Oo, alis na. Diyan lang kami sa... Kailangan magbigay ka na kaagad sir kasi baka umalis din ako eh. Kailangan kong kumain din. Gano'n. Binigyan ko ng 50. Ang laki ng mata niya eh. Salamat na, di ba? Kasi ang mga hinintay lang ng 10 piso. Di ba? Pero sa palagay ko, makakapananglian ako kahit binigay ko yung 50 pesos ko doon. What I'm saying is, kung anong kakayanan mo, may kakayanan ka lang ngayon. Magbigay ng gano'n. Binigay sa iyo ni Lord yun. So that, kasi kako, mamaya, punta kami simbahan. Ay, nagsimba na rin ako, sir. Pinakita niya yung sampagita niya. Ito ko, bumili ako ng sampagita. Ay, Katolik pala. Di ba na yun mga naglalagay ng sampagita. Kasi malalaman niya, maka-Diyos pala kami. Kaya kami nagbigay ng higit pa sa inaasahan. That is how God gusto niyang i-treat, di ba? Minsan ano lang inaasahan mo kay Lord, ito lang naman ang inaasahan mo eh. Di ba? Minsan yun ang inaasahan mo, pero you will be amazed. God can bless you more. Kung ano man yung inaasahan mo, higit pa roon ang pwede niyang ibigay sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Magtiwala ka kung paano kami nag-ani financially dahil sa ganyang ginagawa namin. Kasi may pangako, ginagawa namin yung para kay Lord. So that one day, maybe after 5 years, nagagawin ko sa kanila yon. Pag sinabi ko sa kanila, pwedeng samahan niyo ako. Meron lang tayong pupuntahan. Magtitiwala na yun. Kaya sabihin nun, niyaya tayo, may bibigay yun. Di ba? Kasi, kilala ka na nila na giver. Di ba? Pero kilala ka nilang kuripot, hindi sasabi yun. Di ba? Huwag tayong makilala na hindi pinagpala ng Panginoon. Dapat makilala tayo ng mga tao, nakakaibiganin, na pinagpala ka, na ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay nagpapala, even financially. Amen po ba? O palakpakan natin si Lord. Jesus Christ, the Messiah, will reveal to us all things. Sabi ng verse 25. Jesus Christ is the true Messiah of the whole world. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapaliwanag sa amin ng lahat ng bagay. People are waiting. People are waiting for the revelation of Christ. Kaya marami nang nagpo-prophesy. Si Jesus ay dumating na year 70. Sabi ng kaibigan nating pastor, sige, tukayo kong kuya Ed. Hindi na siya darating kasi ang banal na espiritu ay nandito na. Alam mo, aral yung taong yun. Graduate ng UP yun. Kaya nagulat kaming lahat. Ginagaya-gaya pa nga ni Pastor Robert yun. Saka pupunta niya sa mga seminar, saka pupunta niya sa mga
Nagdala siya ng mga, ako rin, 3 years ago, before pandemic, pinadalan din ako ng mga libro ng mga yan sa online. At kinukumbinsi rin ako na si Jesus ay bumalik na. Pero sabi ko, ay paano na yung book of, yung Thessalonians, na babalik siya? Magkokontra yun. Kaya nangihinayang ako sa kanya, ang dami niyang followers sa DCAS. Kaya be careful whom you follow. Baka mamaya, mali na yung pinafollow mo. Kasi ang galing-galing niya mag-exegete, pero mali naman yung exegesis niya. Parang yung tao magagaling, pero mali yung interpretation niya. Di po ba? Kaya, i-reveal sa atin ni Lord kung sino siya. The truth is in the Bible. Nasa Bible na po. Kaya, ini-encourage po kahit hindi kayo pakiramdam nyo, hindi man kayo tinatawag maging pastor. Gusto namin na mag-aral kayo sa Bible school natin. 100 per meetings lang yon. Paglaanan nyo po. Para pag gumawa kami ng outline nila Brother Lyndon, yung kagaya ng ginagawa nila Pastor Robert na yung parang mga outline lang, madali nyo na masundan. Kung mapapansin nyo ngayon, hindi ako nag-manuscript ng full. Ano lang yan. Para bandang huli, dumating ang panahon na maunawaan na ninyo pag sinabi ni Brother Lyndon na ang context nito ay ganito. Alam niyo na yung word that is kasi yung word sa Bible school. Diba? Sa Biblia, di mo na mabasa. Alam niyo ang ibig sabihin niya. That is the background. Ang background is pwedeng historical o pwedeng current. Yung ang background na gagamitin niya. Kasi depende dun sa talata. So yun po yung natin. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Misayas. Aral din sila. Pansinin niyo. Kaya madali niyang naintindihan yung sinasabi ni Jesus. Pero sa panahon natin ngayon, ang mga Catholics ay hindi sila aral sa Biblia. Ang mga aral ay mga tinuruan ng mga kulto. Kaya nila, ako meron akong 2 teacher na Mormons, mga aral sila. Kaya ang hirap mong bungkalin basta. Kaya kailangan nating mag-aral. Kasi pag binasahan ka ng talata, na tao lang si Kristo. Sabi pinapanood kong video, sabi niya, di ba may nanay siya? Hindi siya tao. Nanay niya tao eh. Hindi niya naintindihan yung context ng John 1:1. Na in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word became flesh. Malinaw yun. The Word became flesh. Verse 14. So, dapat alam niyo yun. Yun ang matibay na panglaban natin doon sa nagsasabing may nanay si Jesus. Galing sa kay Mary. Hindi siya galing kay Mary. Ilagay lang siya ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Mary was just an instrument. Ni hindi nga nag-sex si Mary at si Joseph para makabuo ng bata. It is God Spirit na naglagay doon through the power of the Holy Spirit. Kaya mahalaga po yung nag-aaral tayo. Magkaroon tayo ng Bible study sa inyong mga bahay para mas maliwanagan kayo. Kasi ngayon na may internet kayo, ang cellphone nyo, marami nagpa-pop out dyan. So, ang ibang mga denomination, they don't believe na pagka mali na ang buhay mo, pwedeng hindi ka na umuwi kay Lord. Maraming denomination, whatever you do, dahil save ka na, pupunta ka pa rin sa heaven. Kaya wala silang pakialam kung ang buhay nila mali na. Kaya kung magalit sila, pupuos nila yung galit nila. Kasi dapat lang sa'yo pagalitan kasi mali ang ginagawa mo. Okay naman yun, magalit tayo pag mali. Pero dapat, there's a forgiveness and love. Hindi ba lang, kasi yun ang sabi ni Jesus. So, ganun po yun. Marami tayong mga katuruan dyan na medyo delikado. Kaya marami, kung mapansin nyo, ang buhay nila, wala silang pakialam kung mali lang. Basta, yun ang gusto nila,
Sabi ang katwiran nila, alam mo pas, darating din ang huling buhay ko, ang Diyos ang gagawa ng paraan kasi yun ang pangako niya. So, pinaglalaban niya yung mga talata sa Biblia na sinasabi ni Lord dun sa Matthew. Hindi lahat na nagsasabing, Lord, 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 I will enter the kingdom of heaven. Only those ang ginagawa ay pagsunod sa akin. Even Israel, minahal ng Diyos. Itinalaga ng Diyos ang bansa niya to be His. Na yan ay Kanya. He is my God. They are my people. But they discontinued to obey God. Then, napapunta sa atin ang salvation. Nadamay tayo sa salvation na dapat sana nanilalim. Di ba? So, yun po yung natin, ang kailangan bantayan natin ang mga pinapanood natin. Jesus Christ is the true Messiah of the whole world. Sabi niya, darating ang panahon, may sinasabi na darating ang Messiah. Sabi ni Jesus, ako, nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Alam nila yung Biblia. The Samaritans, alam nila ang Biblia. But they were deceived. Na nakagisna na ng mga tradisyon nila, ng mga, kasi yung mga ninuno nila nag-asawa ng ibang lahi. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong magkaasawa ng hindi Kristo. You will be deceived by your husband or by your wife. Lalo na kung hindi ka naman nag-aaral sa Biblia. Wala kang Bible study. Wala kang personal Bible study. Kung ang tahanan niyo walang personal Bible study, you are prone to be deceived ng mga taong magagaling mangaral. Di ba? Articulated pag sila ay nangaral. Kaya, sabi ni Jesus, ako, nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Naintindihan yon ng Samaritan woman. Kaya sabi niya, alam ko ikaw ay isang propeta. See, bakit? Nalaman ang buhay niya. Di naman niya sinabi. Di naman niya sinabing, 5 ang asawa ko. Di ba? Ang sinabi lang niya, wala akong asawa. Wala akong asawa, ha? Di ba? Tawagin mo asawa mo, wala akong asawa, ha? Di ba? Sabi ni Jesus, tama, wala kang asawa. Kasi lahat yun ay kabit. O, di ba? Asawa. Lahat yun ay kabit. Yun yung translation natin. Di ba? Kaya summary natin. Evangelism, the command to go and make disciple should be intentional. Hindi, nakikinig ka lang, wala ka namang intention sundin. Ang pagsunod ay nagsisimula sa intention. It should be in the heart. Kaya nga, pag hindi tumama sa heart mo, kahit na mahalin mo yung asawa mo at anak mo, hindi mo magagawa yun. Pag hindi. Kaya marami naghihiwalay. Di ba? Marami naghihiwalay. Kasi ang pag-aasawa is need lang. I need someone to be with me. I need someone to love me. Ay, hindi na niya ako nagpastor eh. Oh, wala na kang dahilan para magpatuloy pa. Wala na yung ang lahat ng pag-aasawa ay si Lord ang nag-institutionalize niya. Diba? Nawala na si Lord sa eksena. Kaya, evangelism is intentional. Wala kang maaakay kung wala kang nilagay sa puso na gagawin. Kaya ngayong umaga, yun po ang ilalagay natin sa puso natin. Lord, I will do intentionally evangelism. Amen po ba? Pumalakpak nga yung susunod. Di ba? Evangelism is sharing about eternal life. Hindi lang yung pagpapahalang i-share natin. Alam mo ba, hindi lamang ito ang matatanggap natin kay Lord. The eternal life and heaven. Dapat ipinapakilala natin yun. Nakita mo na ba langit? May nagtanong na sa akin nun eh. Basahin mo ang Revelation. Makikita mo doon kung gaano kaganda ang heaven. Okay? Narinig mo na ba si Lord? Yes. Pag binasa mo yung John 1:1, narinig ko na si Lord. Kasi yung binasa mo is the Word of God. Ginamit ka lang para mapakinggan ko
yung kanyang salita. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. May marami mga pilosopong ganyan eh. Evangelism is sharing about Jesus Christ. Gaano mo kakilala si Jesus? Baka ang alam mo lang, He is the Savior. Pero dapat alam mo, ano ang pinagdaanan niya ni Jesus para ikaw ay masave. Ano ang pangako niya kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya? Ano ang kailangan mong gawin para mapatunayan mo na ikaw ay naniniwala sa Kanya? Di po ba? So yun po yung kailangan nating maisapuso ngayong umaga. Sharing about Jesus Christ. Hindi mo lang isi-share yung blessing ni Lord, kundi who is Jesus Christ. Siya yung nasa John 1:1. Siya yung nasa John 3:16. So, ganun po yun. Evangelism is leading a person to repentance. Hindi mo lang sasabihin sa kanya na kailangan mo si Lord. Sasabihin mo yung Romans chapter 3 verse 51. Romans 3:23. Diba? All have sinned. Diba? Tandaan niyo po yun. Then, if all have sinned, anong dapat kailangan gawin? Humingi ng tawad sa Panginoon through repentance. Yun po yun. Ganon lang ang Diyos natin. Hindi ka kailangan magpapako sa cross. Hindi ka kailangan maggawa ng kung ano-ano. Gumawa ng mabuti, mamigay ng pera, mamigay ng pagkain. Ano ibig sabihin? Amin? Ano ba repentance? Aaminin mo na ikaw ay ito yung maling ginawa mo. At itatalaga mo ang sarili mo, never to do it again. Yung po repentance. Pag amin at pag talikod sa kasalanan. Evangelism is revealing the true worship. Kaya pag araw ng Sunday and even during Friday and midweek, you have, alam mo na dapat ang true worship. Hindi ka pumunta dito dahil pinagpala ka ni Lord. Hindi ka lang pumunta dito dahil pinagaling ka ni Lord. Hindi lang ka pumunta dito dahil may blessing ka kay Lord. It is the true God. Dapat na siya ay nagmahal sa iyo. Na siya ay nagpatawad sa iyo. Na siya ay nangako sa iyo ng marami pang pagpapala. Diba? That is your worship when you come to God. Lord, salamat. Nagtagumpay ako ngayong Friday. Diba? That is the true worship. Naamin mo na hindi ka lagi nagtatagumpay every Friday para humarap sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Evangelism is sharing the goodness of God, not condemning the sinners. Alam mo, pre, dati ganyan din ako sa iyo. Pero gusto kong maranasan mo ang kabutihan ng Panginoon. Huwag mo sabing, ako ganyan. Alam mo, masyado kang asawa mo. Masyado kang brutal. Masyado kang, hindi po ganon. Sabi mo, yung karanasan mo. Kung kapareho ka niya na parehong brutal, ikaw ang igagawin mong example. Ganyan din ako noon sa asawa ko. Kulang na lang sampaling ko yung asawa ko. Kasi grabe yung magsalita. Pero alam mo, binago ako ni Lord. Mula noong nakilala ko siya, tinuruan niya akong mahalin ng asawa ko. Kahit 15,000 siya kung magsalita sa buong maghapon, kaya ako 7,000 lang. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hindi mo siya i-condemn sa kanyang maling buhay. Ganoon po ang pag-share ng goodness ni Lord sa atin. At ang application of the text, tumayo na po tayo. Share Jesus with your family and friends. Magkaroon kayo sa mga matatandang Kristiyano, ang tawag nila nung araw, yung prayer time is altar. Magkaroon kayo ng family altar. Pag binasa mo ang Old Testament, sila Jacob, sila Abraham,
pagkakausapin nila ang Diyos ay gumagawa sila ng altar. Sasalansan sila ng bato para maging altar. So, ang ibig sabihin, magtalaga ka ng lugar sa bahay mo. Di ba? Sala. Di ba? Na yan ay gagawin yung lugar kung saan you will worship together. You will study the Word of God. At kung mayroong mga Bible studying pupunta sa inyo, Bible study leader, doon din yun. Gagawin mo family altar, yung lugar na yon. Kaya, and friends, ang suggestion ko nga, pagka naghahanda tayo, birthday, anniversary, mag-invite tayo ng mga friends natin na hindi Christian. Para, kahit isa lang yan, mahalaga kay Lord yung isang kaluluwa. So, share Jesus with your family and friends. And then, invite people to Jesus. Kasi, the next month, gusto namin na mag-invita kayo ng mga tao. Dadalhin dito, first Sunday ng August. Anong petsa yun? Yung first Sunday ng August? 3. August 3. Dapat meron tayong dala-dala rito na invite at hayaan yung si Lord ang mangusap sa kanya. Invite people to Jesus. Yun po ang application natin. Wala tayong natutunan kung hindi natin ina-apply. Di ba? Kailangan yun ang application natin. Kapitbahay natin, dali natin dito. But you have to establish first ng magandang relasyon. You have to befriend people na kandiyan lang sa harapan mo minsan ay hindi mo pa friend. Di ba ba? Be friend. Umpisan mo doon sa talagang friend ka na. Huwag ka muna pumunta doon sa inaaway ka. Di ba? Pag-pray mo yon. Ang una mong target din, yung kaibigan mo na hindi mo lang na yayaya dito. Kaya ngayong umaga, we will pray for the lost souls. May mga pamilya ka ba na hindi pa nakakilala sa Panginoon? May kamag-anak ka ba? Yun ang ipapanalangin natin ngayong umaga. Prayer for the lost soul. May kamag-anak mo na ang una nating ipanalangin. Then, susunod ay ang ating mga kapitbahay, katrabaho, classmates. Habang umaawit po ang ating taas po natin ang ating kamay habang umaawit tayo. And the world will know you and shout your praise. The universe declares. Holy are you, Lord. Earth is filled with your glory. Rise together. Amen. Shine on us, the world will
shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. Lord, salamat po ngayong umaga. Nais mo po na ang bawat isa sa amin ay makaranas ng pagpapala mula sa iyo through evangelism, Panginoon. Dahil ito ang puso mo, Panginoon. Ang mga taong naligaw, ang mga taong napalayo sa iyo, Panginoon, ay makapanumbalik sa iyo. At gagamitin mo kaming mga tinawag mo, Panginoon, na magbigay ng liwanag sa mga kamag-anak namin na nasa dilim. Sa mga kaibigan at katrabaho namin, sa mga kapitbahay namin, Panginoon, na naliligaw. Lord, gamitin mo kami, Panginoon, para sa mga kaluluwang napawalay sa iyo, Panginoon. They were lost in the dark. They were lost in this world, Panginoon. Akala nila, Panginoon, dito lang ang buhay sa daigdig na ito, Panginoon. Lord, gamitin mo kami na mga anak mo dito sa pabahay. Magmula sa aming tahanan, Panginoon, mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. Magkaroon kami, Panginoon, ng family devotion. Magkaroon kami ng pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. At magkaroon kami ng oras sa pananalangin, Panginoon. Upang gamitin mo kami sa mga kaluluwa, mga taong hindi makakilala sa iyo, Panginoon, na nais mong kumilala sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord, salamat dahil nais mo na ang mga anak mo dito sa pabahay ay maging instrumento ng biyaya at masagana mong pagpapala na ibinibigay sa amin. Kaya pagpalain niyo po ang aming pong mga ipapanalangin pa ng mga tao para ilapit sa iyo, Panginoon, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin sa Lord.